Panoorin niyo ito mga kapatid. Baka hindi niyo alam, alipin na kayo ng pera. Tatlong sinyalis na maaring indikasyon na ang isang tao ay alipin ng pera. Una, ang pera ang tanging sukat ng tagumpay at kaligayahan. Para sa kanya, ang yaman at ang material na ari-arian ang tanging batayan ng isang tagumpay at masayang buhay. Hindi niya nakikita ang halaga ng ibang bagay tulad ng magandang relasyon, kalusugan at personal na paglago. Nagiging masaya lamang siya kapag mayroong bagong nabili at nababahala o kaya nalulungkot ng labis kapag nawawala na ng pera. Pangalawa, labis na nabubuhay sa takot at pagkabalisa dahil sa pera. Kahit na sapat o sobra-sobra naman ang kanyang kayamanan, patuloy siyang nabubuhay sa pangamba na baka maubusan ng pera. Ang takot na ito ay nagtutulak sa kanya na maging makasarili, kuripot o labis na pagtipid sa mga bagay kahit na nasasakripisyo niya na ang kalidad ng kanyang buhay at relasyon sa pamilya at mga kaibigan. At pangatlo, handang ipagpalit ang moralidad at relasyon para sa pera. Pinipili niyang isakripisyo ang kanyang prinsipyo at magandang relasyon sa kapwa para lang kumita ng mas malaki. Maaari itong magpakita ng paraan ng paggawa ng masama sa kapwa, pagpapabaya sa pamilya o pagtanggi sa pagtulong. Ang pera ay nagiging sentro ng kanyang mga desisyon, hindi ang tama o mabuti. Kapatid, ang isang alipin ng pera ay hindi nagmamay-ari ng kanyang pera, kundi ang pera ang siyang nagmamay-ari sa kanya. Kaya naman ang paalala sa atin ng Diyos sa Hebreo 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni papabayaan man. At kung magagawa mo ito, madadaig mo ang masama ng mabuti.